Elizabeth, patawarin mo ko. Bigyan mo ko ng chance para magpaliwanag. Please. Please, mahal. Please. Pag makaawa ng duguan na si Lorenzo, mas inindan niya ang sakit sa puso kaysa sa pagdurugo ng kanyang batok. Nabulaga siya. Hindi niya alam na pala ni Elizabeth ang lahat. Hindi niya alam na naroon pala kanina si Elizabeth sa mansyon at pinakikinggan lang ang pag-uusap nila ni Cassandra. Nalaman na tuloy nito ang lahat. Ang lahat-lahat pati ang pagbubuntis ni Cassandra na siya pala ang ama. Kung kanina ay galit na galit si Lorenzo, ngayon ay mabilis siyang umano. Halos siyakapin niya ang binti ng asawa sa pakiusap na pag-usapan nila ang nasabing issue. Ngayon lang niya nakitang ganito magalit si Elizabeth. Sa sobrang galit nito, ay nagawa siya itong paluin ng V sa batok. Halos lumuhod na rin siya. Ngayon ako naman ang iyak ng iyak. Sorry ako ng sorry kay Elizabeth ngayon. Kung kanina ako pamiga ng mamintang at magalit, ngayon ay bumalik lahat sa kanya. Si Elizabeth ang galit na galit sa ginawa niyang panloloko. Hindi nito binigyan ng chance si Lorenzo na magpaliwanag. Isang tanong lang ang tinanong niya. Pero sa'yo talagang batang pinagbubuntis ni Cassandra? Anito. Oo, sa akin nga. Pero magpapaliwanag ako. Hindi na. Tapos ng usapan. Maliwanag na habang kasal tayo ay nabuo ang batang yon. Hindi ba isang plano lang naman ang naging kasal natin? Ginamit mo lang ako para makuha ang mana mo, di ba? Grabe ka. Ibang klase ka, Lorenzo. Ikaw ang pinakaduwag na lalaki sa lahat ng lalaki na nakilala ko. Naaawa ako sa sarili ko, pero mas naaawa ako sa'yo. Nahuli ka na, pero sinusubukan mo pa mga tuwiran. Wala kang karapatan na questionin si Bryce dahil mas di hamak naman na mas lalaki siya sa'yo. Bryce, ialis niyo na siya sa harapan ko. Ani Elizabeth. Hindi. Hindi ako aalis dito nang hindi kita kasama. Ayusin natin to, mahal. Please. Kahit gusto pang ayusin ni Lorenzo ang naging gusot nila mag-asawa, ay hindi na siya nagkaroon ng tsansa dahil bigla na siyang pinalibutan ng mga tauhan ni Bryce at pinagtulungang ilabas. Kahit anong pagbumimiglas niya, ay wala siyang nagawa. Nagwawala si Lorenzo at hindi malaman kung masisiraan na siya ng bait sa kakaisip kung paano niya makukuhang kanyang asawa. Sa isang iglap, ay nagbago sa kanila ni Elizabeth ang lahat. Sinisisi niyang kanyang sarili dahil kung bakit inantay niya pang mangyaring lahat ng to. Hindi niya kayang i-give up ang marriage nila. Elizabeth POV. Mas lalong nadurog ang puso ni Elizabeth nang aminin ni Lorenzo ang lahat. Para sa kanya, hindi na niya kailangan pang marinig ang paliwanag nito. Para saan pa? Maliwanag na sa kanya ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko ihahalimbawang sakit na nararamdaman ko ngayon. Alam mo yung pakaramdam na pinaramdam niya sa'yo na mahal ka niya? Na ayaw ka niyang maagaw sa iba? Na hindi ka niya kayang saktan? Tapos malalaman mo lang na isang kasinungalingan lang pala ang lahat. Ang sakit. Hindi ko naisip na ganito. Sa mga ipinakita niyang kabutihan, ay hindi mo talaga mapag-iisipan. Kaya lang, bakit ako pang napili niyang lokohin? Minahal ko siya. Ipinaglaban ko siya. Ibinigay kong buong pagkatao ko sa kanya. Tapos ginagamit lang pala niya ako. Ang sakit. Ito yung klase ng sakit na pinakamasakit. Hindi ko sinasabing dahil sa sakit na to ay nawala ng pagmamahal ko kay Lorenzo. Mahal ko pa rin siya. At ang masakit sa part ko ngayon ay bakit pinapakita at sinasabi pa nito na gusto niyang ayusin to. Na gusto niya magpaliwanag. Para saan pa? Para iligtas ang sarili nito? Para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko? Hindi eh. Andyan si Cassandra at magkakaanak sila. Dapat na akong umalis sa eksena. Bryce, iwanan mo na muna ako. Gusto ko mapag-isa. Hindi pa ako okay at hindi makakatulong si Bryce para maging okay ako. Even in him, masama ang loob ko sa kanya. Kahit saan ko bang datingnan, nasasaktan din ako ni Bryce. Matagal na pala nitong alam. Ito pa ang naglapit kay Lorenzo at Cassandra. Elizabeth, look, I'm sorry.
Sana maintindihan mo yung side ko. Naipaliwanag ko na sa'yo yung side ko. At sana hindi ka nagalit sa akin. Sagot nito. Hindi ako kumibo. Elizabeth, kausapin mo naman ako. Ayoko kasi sa akin manggaling. Gusto kita, Elizabeth. Ramdam mo naman siguro yan. Ayaw kang ibigay sa akin ni Lorenzo. Dahil ang sabi niya iintayin ko raw muna na maghiwalay kayo. Bakit, Bryce? Laruan ba ako? Na pwedeng pagpasapasahan? Hindi to ang oras para magtapat ka ng pag-ibig sa akin. Sorry, pero ayokong isipin na isa ka sa nagdasal para malaman kong katotohanan. Thank you ha? Grabe, nasaktan ako ng sobra. Elizabeth, hindi ganon. Alam ko kasing mahal na mahal mo si Lorenzo, kaya wala mo na akong ginawa. Gusto kita, pero wala akong balak na agawin ka kay Lorenzo. Dahil first of all, hindi siya sa'yo. At hindi ka sa kanya. Silang dalawa ni Cassandra, magkakaanak sila. Oo, inintay kong dumating ang araw na to. Yun ay para tulungan kang makalimot. Elizabeth, alam ko napakasakit ang nangyari. Pero ito na kasi ang dapat lang na mangyari. The more na nagsasalita si Bryce, ay lalo lang lumalalim ang sugat sa aking puso. I know, hindi ko to dapat sinisisi. Dahil may point lahat ng mga sinabi nito. Ako lang tong ayaw intindihin dahil lahat ay nakakasakit sa akin. Tama si Bryce. Hindi ko rin naman to siguro paniniwalaan kung nataon na naglakas to ng loob na sabihin sa akin ng katotohanan. Yun ay dahil bulag na bulag ako sa pagmamahal ko kay Lorenzo. Kung hindi lang nagtapat si Bryce ng pagmamahal niya sa akin, ay hindi na sana ako aalis. Hindi. Mali na nandito ako. Kailangan kong umalis dahil ayokong isipin ni Bryce o umasa to. Na pagkatapos na nangyari, pwede niya akong saluhin mula sa pagkabigo. Ngayong alam ko na may gusto pala siya sa akin. Aalis na ako. Inintay ko muna tong makalabas ng kwarto bago ko isinara ang pinto. Nagpalit ako ng damit dahil hindi ako pwedeng umalis ng ganito pa rin ang suot. Tinanggal ko ang suot kong pulang gown at kumuha ko ng plain t-shirts at shirt sa closet. At naghintay pa ng 1 oras bago nagdesisyon na umalis dito. Dahan-dahan at maingat ang bawat naging hakbang ko. Oo, hindi na ako magpapaalam kay Bryce. Gusto ko munang lumayo sa lahat ng mga bagay na nagbigay ng matinding sakit sa akin. Saan po kayo pupunta? Mahigpit po kaming pinagbilinan ni boss na wag daw po kayong palalabasin. Pagdating ko sa may pintuan, ay agad na akong hinarang ng 2 lalaki na siyang tauhan ni Bryce. May mga nakasuksok na arma sa kanilang tagiliran. At bakit? Aalis na ako. Hindi naman ako nakatira dito eh. Sabihin niyo sa boss niyo, salamat na lang sa pagpapatuloy. Sinubukan ko silang lampasan, ngunit nagulat ako nang sabay nilang hinawakan ang magkabila kong braso. Ano ba? Bitawan niyo nga ako? Pagpupumiglas ko, pasensya na po talaga. Kami naman po yung mapapagalitan ni boss kapag hinayaan ka namin na umalis. Ano? Hindi ko maintindihan. Bitawan niyo ako. Para akong isang kriminal na ayaw nilang makatakas. Kung paano nila ako hawakan, sigaw ako ng sigaw. Ngunit walang Bryce na humarap sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Bakit ayaw nila akong paalisin? Wala akong natatandaan na binigyan ko ng karapatan si Bryce na magdesisyon sa buhay ko. Maling-mali ang ginagawa nila sa akin ngayon. Halos persahan nila akong binitbit patungo sa kaninang kwarto na tinutuluyan ko. Bryce! Bryce, anong ibig sabihin nito? Sa kabilang banda, Bryce! Bryce! Patuloy na pagsigaw ni Elizabeth, nilak siya sa kwarto ng mga tauhan nito at hindi niya maintindihan kung bakit. Buong magdamag siyang gising at inintay ang paggising ni Bryce. Kinabukasan, tulala na siyang humarap kay Bryce. Good morning, Elizabeth. Kamusta ang pakiramdam mo? Bunga ni Bryce sa kanya pagkatapos tong bumungad ng pinto. Hindi ako okay. At lalo kung hindi naging okay dahil sa ginagawang pagkukulong sa akin dito ng mga tauhan mo. Pagsusumbong niya rito. Yun ba? Pasensya na kung ganon. Hayaan mo. Pagagalitan ko sila.
Pagsabi noon ni Bryce, ay naglitawan naman ang mga katulong sa likod nito at may dalang tray na may lamang pagkain. Kumain ka muna, Elizabeth. Alam ko nagugutom ka na. Wika ulit ni Bryce at inilapag na ng mga katulong sa kamang dalawang tray na may lamang pagkain. Dahil totoong nagugutom nga siya, kinain niya to habang pinagmamasdan lang siya ni Bryce. Kampante si Elizabeth kapag nasa paligid lang ang binata. Medyo nahimasmasan na siya at narealize niya na hindi niya dapat sisihin si Bryce. Mabait ito sa kanya simula pa noong una. Matanong ko lang, Elizabeth, bakit ka nagpupumilit kagabi na umalis? At saan ka naman pupunta kung hindi ka pinigilan ng mga tauhan ko? Anito sa kanya. Sa bahay ng Tita Elsa, sa flower shop. Sa ganung oras, hindi mo naisip na baka mapahama ka? That's the main concern of Bryce. Hindi eh. Magulo rin kasi yung isip ko kagabi. Pasensya ka na. Naisip niya na may punto rin pala ang mga tauhan ng binata dahil maaaring mapahamak nga siya sa daan kung nagpumilit pa siyang umalis kagabi. Kung papayagan kitang umalis pagkakain mo, paano ko masisiguro na hindi mo pupuntahan si Lorenzo? O paano mo siya maiiwasan kung sakaling puntahan ka niya sa inyo? Elizabeth, wag mong sabihin na babalik ka pa rin kay Lorenzo. Hindi ko alam, Bryce. Sa ngayon galit ako sa kanya. Wala na ako nakikitang dahilan para magsama pa ulit kami. Hindi ba nga? Si Cassandra naman talagang mahal niya? Yun kasi ang pinaniniwalaan niya, kaya pilit na niya pinapalitan ng galit ang pag-ibig niya kay Lorenzo. Nahimasmasan lang siya, pero naroon pa rin ang sakit. Ang sakit ng katotohanan na kailangan na niyang i-give up si Lorenzo. Alam mo, Elizabeth, don't get me wrong ha? Kung dumito ka na lang muna kaya sa mansyon, malawak to at maayos. Dito mapoproteksyonan kita. Mabibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Hindi mo kailangan mailang dahil lang nalaman mo na gusto kita. You are free to stay here. Hindi ako nag-iintay ng kapalit. Masaya ako matulungan ka. Alam ni Bryce na hindi niya pa pwedeng ipagsiksikan ng sarili niya kay Elizabeth dahil sariwa pa ang sugat sa puso nito. Handa siya maghintay kahit gaano pa katagal. Basta ang gusto niya lang ay nasa malapit lang si Elizabeth. Salamat, Bryce. Kahit kailan, hulog ka talaga ng langit. Nakakahiya nga sa'yo dahil wala ka namang obligasyon sa akin. Huwag mo akong alalahanin. Gagaling din ang sugat na to. Isang pilit na ngiti ang iginawad niya kay Bryce. Niyakap siya nito. Tutulungan kitang maghilom, Elizabeth. Samantala, umaga na nang mapansin ni Cassandra ang mga pasa at sugat ni Lorenzo sa muka. Naabutan niya tong tulala habang kumakain. May problema ba? Nagmaang-maangan siya as if hindi niya alam kung bakit tulala si Lorenzo. They succeed. Nalaman na ni Elizabeth ang totoo at sa lahat ay si Cassandra ang pinakamasaya ngayon. Naupo siya sa tapat ng inuupuan ni Lorenzo. Alam na ni Elizabeth ang tungkol sa bata. Nakita niya tayo na magkayakap kagabi. Umamin ka. Nakita mo ba si Elizabeth kagabi? Kaya mo ko hinagkan sa labi? Pinipilit pa maging mahinahon ni Lorenzo. Pero ano pa bang kanyang iisipin? Imposible naman na isa man lang sa atin na hindi siya nakita. Hinila niyang isang braso ni Cassandra at pinisil. Aray, Lorenzo! Nasasaktan ako! Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ano na naman ba to? Pinagbibintangan mo ba ako? Ako na nga to nag-adjust sa lahat ng papabor sa'yo. Tapos ako pa rin na may mali. Umarte si Cassandra sa harap niya at umiyak-iyak. Bakit ako na lang yung palagi mong sinisisi? Ano naman kung malaman ng babaeng yun? Ito naman ang kailangan eh. Kailangan malaman ni Elizabeth ang tungkol sa magiging baby natin. Siya na nga yung pinili mo. Siya pa bang magagalit? Dapat nga malaman nito kung ano ko dati sa buhay mo. Para magkaroon naman si Elizabeth ng hiya. Bakit mas valid yung sakit na nararamdaman niya kaysa sakit na nararamdaman ko? In the first place, ako yung talo dito. Halos sa bunutan ni Lorenzo ang kanyang buhok sa labis na pag-iisip. May point rin si Cassandra.
Pero iba naman kasi ang point ni Elizabeth. Kaya kahit na umaapoy sa galit si Lorenzo, ay hindi na niya inaway si Cassandra. Sarili niyang sinisisi niya ngayon. He wants Darius back. Saan ka pupunta, Lorenzo? Tanong ni Cassandra na makita niyang tumayo ang lalaki at lumabas. Hindi siya nilingon nito. Kahit iniinda pa ni Lorenzo ang mga pasa at sugat na gawa ng mga gumulpi sa kanya, ay naisip niyang pumunta pa rin sa mansyon ng mga Cruz. Gusto niyang bawiin si Elizabeth. Pagdating niya roon, muli siyang hinarang ng isang grupo ng mga armadong kalalakihan na tauhan ni Bryce. Talagang wala kang kadala-dala, no? Hindi pa man din siya nagtatagal roon, ay isang suntok na agad sa sikmura ang kanyang inabot. Hindi ako pumunta rito para manggulo. Susunduin ko lang ang asawa ko. Pakiusap, ilabas niyo siya. Kailangan namin mag-usap. Pakiusap niya sa mga ito. Hindi talaga pwede. Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang. Sabi pa noong isa. Nakikiusap ako sa inyo na maayos. Ayoko ng gulo. Nakita niyo kahit sinaktan niyo ako walang nangyaring masama sa inyo. Huwag niyong intayin na gamitin ko pang mga connection ko para lang makuha ang asawa ko sa amo niyo. Banta niya sa mga ito. Anak siya na matagal na nanungkulan sa gobernador. Marami siyang pera at kaya niya ring umupa ng mga pulis at sundalo o kahit pa rebelde. Makuha lang asawa niya sa poder ni Bryce. Gawin mo na lang, boss. Trabaho lang namin ang sundin ng utos na nagpapasahod sa amin. Sa ngayon, umuwi ka muna dahil wala kang mapapala sa amin. Dagdag muli ng isang tauhan, pero nanindigan siyang manatili. Kahit na mahirap labanan ang napakaraming tauhan ni Bryce, ay nagpumilit siyang pumasok. Makulit ka talaga? Etong sayo. Ang ending, wala ring naging option ang mga tauhan ni Bryce, kung hindi ang patulan si Lorenzo dahil sa ginagawa nitong panggugulo. Sipa, suntok, tadyak, ang inabot na naman niya. Halos mapahiga niya si Lorenzo sa sahig. Sakto naman, at nasa tapat ng bintana ngayon si Elizabeth. Kausap pa rin si Bryce. Medyo malayo, pero tanaw niya ang nangyayari sa labas. Nakita niya na mayroong nagkakagulo at isang tao lang ang naisip niya nang gugulo doon. Lorenzo? Parang nakaramdam ng kirot sa puso si Elizabeth. Kung si Lorenzo nga ang lalaking binubugbog, parang siya pa yung nakakaramdam ng sakit. Ibig sabihin kasi, binalikan siya ng asawa at gusto na ganitong magkaayos sila. Ibig sabihin, gusto ni Lorenzo na ipaliwanag ang side nito. Bryce, ang asawa ko ba yun? Napalapit tuloy si Bryce sa bintana. Napatingin sa direksyon na tinuturo ni Elizabeth. Napangalit ng panga si Bryce sa nakita. Si Lorenzo nga. Nakumpirma niyang si Lorenzo ito, ngunit hindi niya inamin kay Elizabeth. Hindi si Lorenzo yan. Paano mo naman naisip ng asawa mo yan? Inisip mo ba na importante ka pa sa kanya? Umaasa ka ba na minahal ka niya? Elizabeth, ang asawa mo nandoon ngayon kasama si Cassandra. Paniguradong tulog pa sila at magkayakap pa sa mga oras na to. I think, you should accept the fact na kailangan mo na siyang kalimutan. Isipin mong sarili mo at isipin mo rin ang magiging anak nila. Ang mga nangyari at tama lang ang nangyayari. Kaysa naman mabuhay ka sa kasinungalingan ng asawa mo. Inakbayan niya ito at inalis sa harap ng bintana. Elizabeth was affected by what Bryce said. Totoo yon. Why is she still hoping for Lorenzo? They are together with Cassandra at home. And she shouldn't be in the picture anymore. Napagulhol muli siya ng iyak. She hates herself for assuming. Sorry. Tama ka. Mahal na mahal ko lang talaga sa Lorenzo kaya siguro ganito. Narinig at nakita ko na naman ng lahat. Umami na rin si Lorenzo. Ako lang tong bugok na filingera. Sorry Bryce. Sorry. Muling niyakap ni Bryce si Elizabeth. It's okay. Nandito lang ako palagi. Okay lang na umiyak. Party yan ng paghilom. Hinaplos-haplos ni Bryce ang likod ni Elizabeth just to give comfort. Nakangiti siya habang ginagawa yon. Masaya siyang nasasaktan si Elizabeth. Para sa kanya, mas may ibibigay niyang pagmamahal na kailangan ni Elizabeth.
Hanggang lumipas pang ilang mga araw na natili si Elizabeth sa poder ni Bryce. Bawal siyang lumabas, pero lahat ng kailangan niya ibinibigay ng binata sa kanya. Bumalik na sa trabaho si Bryce at muling pinatakbo ang ilegal na mga transaksyon. Siya ang pinuno ng samahan, kaya naman kapag gabi ay pumupunta siya sa barracks. Sa lahat ng bagay na mayroon siya ngayon, kay Elizabeth siya pinakasumasaya. Isang araw, habang sabay silang nag-aalmusal, bigla na lang niyang napansin ang kakaibang pamumutla ng mukha ni Elizabeth. Para tong walang gana sa pagkain. "Are you sick? Bakit hindi mo ata ginagalaw yung pagkain mo?" Tanong niya habang nag-aalala. "Hindi ko alam. Parang lalagnatin ata ako." Malamyang sagot naman ni Elizabeth. "Pilitin mong kumain. Tingnan mo, namumutla ka. Ito, tikman mo." Inabutan niya to ng karne mula sa tinidor niya. Tinanggap naman yun ni Elizabeth at nginuya. Pagkalunok nito, ay bigla na lang nitong sinapo ang bibig. Tila hindi niya nagustuhan. "Why? Hindi mo ba nagustuhan?" Nakita niyang tumayo si Elizabeth at mabilis na nagtatakbo sa lababo. Kaagad naman siyang tumayo para sundan ito. Nakita niya na nagsusuka na ito. Duwal ng duwal na halos wala namang sinusuka. "Damn! Hindi pwede." Sa isip-isip ni Bryce. Ayaw niyang isipin na, "Bryce, buntis ata ako."